sa Biblia para po sa kabatiran po ng bawat isa. Ganito po ang sabi aklat ng Matthew chapter 6 verse 24. Ganito po ang pagkasabi, walang aliping makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kabututan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Maglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at tungkol sa inyong inumin upang kayo mabuhay. O kaya tungkol sa susuti ng inyong katawan, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Basta ninyo mga ibon, hindi sila nagtatanim, hindi umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang bulaklak sa bara. Hindi sila nagtatrabaho, hindi gumagawa man ng sarili nilang gamit. Kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon, kinabukasan na ginagatong, kayo pa kaya ay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala. Baka kayo kapusin sa pagkain, sa inumin o sa damit. Hindi ba ta mga walang pananampalataya nga ay nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam ng inyong Ama na sa langit, kailangan ninyo ang lahat ng yan. Ngunit, higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo pagkariyan ng Diyos, mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Pagpalain po pagkabasa ng salita ng Diyos. Ngayon pong gabi, mga minamahal, nais ko pong sabihin sa inyo, mga minamahal, ang salita ng ating Panginoon napapahiwatig sa atin ng Diyos sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Mga minamahal, na nag-alay ng kanyang buhay ay naparito sa lupa upang ganapin ang mga bagay nito at patagpuin ang pangailangan ng lahat ng mga tao. Lalo na sa usapin po ng tinatawag na spiritual. Hindi po lingid sa ating kaalaman, mga minamahal, ang binanggit ng salita ng Panginoon, ang mga tao ay lubhang abala sa kanilang mga ginagawa. Dahil ng Biblia, sa kanilang kakainin, daramtin, sa kanilang iinumin, sa kanilang pangkabuhayan o yung kanilang mga pangangailangan. Sobrang abala ang tao rito. Ang sabi ng Biblia, sa sobrang kaabalahan ng tao, ay may pagkakamali niya na ito ang pangunahin sa kanyang buhay at winawalan halaga niya. O sabi nga, winawalan niya ng panahon, ng oras at ng pagpapahalaga ang Diyos na sa kanya ay lumikha. Alam ko po ito, mga minamahal, sapagkat bago kami maglingkod sa Panginoon ay ganito rin ang aming pong katatayuan. Ganito rin po ang aming pananaw, mga minamahal. Kami walang pakailam sa Diyos muna. Walang pakailam sa kanyang salita. Walang pakailam sa mga bagay na may kaugnayan, sa spiritual o sa mga bagay na makalangit. Ang alam namin ang aming sarili lang ang kailangan naming pahalagahan. Sa madaling salita, ang Diyos ay walang bahagi sa aming buhay. Katunayan, mga minamahal, tamang-tamang salitang ito, sabi ng Biblia, mga minamahal, ito ang pinagsusumikapan, pinagsusumakitan. Ibig sabihin, inilalakaan ng tao ang kanyang buong panahon, oras, para yung kanyang mga pangailangan ay makatagpo, ngunit nawawalang halaga ang Diyos. At ngayong gabi, mga minamahal, ito rin po ang kalalagayan namin bago kami madalhan ng mabuting balita sa amin pong mga buhay. Bago namin tanggapin at pag-ari ng Panginoon sa amin pong buhay. Di po nalalayo sa marami sa atin, mga minamahal, amen, na ang pagkabalisa ay nasa amin. Ang pagkabalisa, ang pag-aalala. Katunayan, mga minamahal, ang kabalisa na binabanggit ng Biblia, sabi rito, huwag kayong mabalisa tungkol sa maraming mga bagay. Di po lingid sa kaalaman ng marami, ang ating kapanahunan ngayon ay kitang-kita, taramdam ang mga kahirapan sa ating pong kalalagayan sa buhay. Di ko po ito may tatanggi, ako po lumaki sa isang mahirap din na komunidad, mahirap na pamilya,
Kung tawagin po natin sa ating pong mga pananalita ay isang kahit isang tuka. Ibig sabihin, pag di ka tumabaw, hindi ka kakain. Ito po yung kalalagayan na meron kami nung una. Kaya ako po lumaki na walang pag-asa, walang direksyon, at walang pangarap sa buhay. Katunayan mga minamahal, dahil nga po ako hindi malapit sa Diyos at hindi malapit sa Kanyang salita, ay ako po yung naimomold ng kapaligiran na meron ako. Kaya sa murang edad pa lamang, ako rin po yung maagang napasok sa pagbibisyo, paggamit ng ipinagbabawal na gamot at pagtutulak nito ng mga panahon, ako po wala pa sa ating Panginoon, sapagkat naisip ko mas madali na kumita ng pananalapi sa ganitong mga bagay ng mga panahon yaon. At ganoon din mga minamahal yung pong epekto nito sa akin pong katawan. Kaya ganoon na lamang po yung naging takbo ng aking pamumuhay pang sarili, mga minamahal. Kaya sa murang edad pa lang, ang aking pong katawan ay nasira na sa bisyo at sa mga masamang gawain. 15 taong gulang ako po'y sumusuka na ng dugo sa sobrang paggamit ng mga kemikal sa aking pong katawan. Kaya biyaya na ng Panginoon, ako po hindi agad natodas at nabigyan pa ng pagkakataon, pero hindi po naging ganun kadali. Ika nga, na ang aking buhay ay mabago. Sabi nga, madalas sa kawisan, kundi bagkos, lalo pa pong lumala nung ako'y gumaling sa aking pong karamdaman. Age 20 na nga, ako po'y magsimulang pumasok sa pakikipagrelasyon, ugnayan, nagkaroon ng anak. Age 21, nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng aking pakikisama dun sa aking pong kalibing partner that time. Hindi pa kami kasal. Dumating sa punto na dahil nga po ang laging problema namin ay pera, pangangailangan, lagi kami nag-aaway sa loob ng aming tahanan. Hindi lamang po sigawan, murahan, kundi sakitan talaga ang nangyayari. Dumating pa sa punto mga minamahal, dahil nga po may inog ang aming buhay sa pangangailangan, sa pera, at sa mga kailangan ng ating pong buhay, mga minamahal, dahil walang salita ng Panginoon. Dumating pa sa punto, yun po ang aking kinakasama, hindi na niya kinaya yung aming pagsasama. At katunayan, dahil meron siyang nahuli na ibang babae na ako'y kinakasama, dahil na walang salita ng Panginoon, ang aking pong kinakasama na yun ay nagtangka na magpakamatay, pero bago yun, tinangka niyang saksakin ang aming dalawang anak ng mga panahong yun. At kitang-kita ng aking mga mata kung paano po niya tinarakan ng padalim ang aming dalawang anak. Salamat na lang, ito po ay napigilan bago mahuli ang lahat. At siya po ay nahadlangan. At biyaya po ng Panginoon, yun din yung panahon na pumasok sa amin ang salita ng Panginoon. Kami po inaabot ng mabuting balita sapagkat pinahintulot po namin na yung aming buhay na punong-puno ng kabuluhan at walang katapusan na away sa loob ng tahanan. Ang aming pamilya nasira at nawasak na sa aming mga maling pagpapasya dahil sa mga personal na mga pagnanais o mga paglalayo. Ngunit salamat bago mahuli ang lahat sa amin, mga minamahal, bago po makikinig ng kanyang sariling buhay, ay kami po naabot ng salita ng Diyos at ikaunawa sa amin. Sabi ng Biblia, pag sumikapan mo ang kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. That was 2009 nang amin pong pasimulang hanapin ang kalooban ng Diyos, pagsikapan na pagharian ng Panginoon ang aming buhay, ang aming tahanan. Ngayon po mga minamahal, that was 2009, 17 years ago mga minamahal. Ang Diyos ay naging napakabuti sa aming pagpapasya. Ang aming buhay na puno ng kaguluhan, hindi lahat binasak ng kasalanan, mga minamahal. At alam ko mga minamahal, ang ilan sa atin ay produkto ng ganito ding sistema na kinabibilangan ng ating pong komunidad. Ay produkto ng kasalanan na nagawa ng mga nauna sa atin. At tayo po ay naging resulta, mga minamahal, na mga tinatawag na mga pagkakamali na pagpapasya ng mga naunang mga nabuhay sa ating mga ninuno pa, kanununuan pa, kaya po tayo nasa ilalim ng kasalanan. Ngunit ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung tayo po'y magpapasya, kung ating pagsikapang hanapin ang kaharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang kalooban, na sabi doon, ipagkakalob niya ang mga bagay na kinauhumalingan, at sabi nga nasa at pinagsusumikapan, pinagsusumakitan. Ibig sabihin yung kayong pagnanasa na makuha yung mga bagay na sabi ng Biblia, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan.